Muli po, magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdalo sa pagdiriwang natin ng banal na misa ngayong umaga. Ang dakilang kapistahan ng ating banal na Santa Clara, pangkalahatang tema, Santa Clara ng Assisi, isang malinaw na gabay sa pagpupuri sa Diyos, kasama ang lahat ng nilikha. Ngayon, habang ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng ating sirapikang inang Santa Clara, ipinagdiriwang din natin ang ika-8 sentenaryo ng Canticle of the Creatures na kinatha ng ating sirapikong amang San Francisco ng Assisi. Gayon din, tayo ay nasa ika-2 taon ng pagdiriwang ng taon ng Hubilyo ng Pag-asa. Si Inang Santa Clara ay pinanganak sa isang maharlikang pamilya. Dahil sa kanyang malalim na pagmamahal sa Diyos at sa pamamagitan ng halimbawa at turo ng ating sirapikong amang si San Francisco, nilisan niya ang kanyang tahanan at niyakap ang buhay ng karukaan upang tularan ang buhay ng ating Panginoong Hesukristo. Naway maging laging huwara natin si Santa Clara. Kasama natin sa pagdiriwang na ito ang Administrador ng Diocese ng Buwak, Reverendo Padre Elino Esplana, OFS, bilang ating tagapamuno kasama ang ilang kaparian ng ating diocese. Magsitayo po ang lahat at salubungin natin sila ng ating pambungad na awit.
Panginoon, sapagkat siya'y butihin kung may gawa sa atin. Magsiawit tayo ng papuri sa ating Diyos, kaibig-ibig at karapat dapat siya purihin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sumainyo ang Panginoon. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos. Dumulog tayo sa dambana ng Panginoon at humingi ng kapatawaran sa ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ko'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Pinasasalamatan ka namin sa iyong dakilang aking kapulihan, Panginoong Diyos. Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat.
Manalangin tayo. O Diyos ng awa, itinaguyod mo si Santa Clara na mahalin ng karukan. Ipagkaloob mo sa pamamagitan ng kanyang pandalangin, nawa sa pagsunod kay Kristo sa abang pamumuhay, na ikaw lamang ang inaasahan, maging marapat kaming mamalas kabalang araw sa iyong makalangit na kaharian, sa pamamagitan ni Jesucristo na iyong anak na nabubuhay at naghahari kasama mo, at sa pakikipagkaisa ng Espiritu, Diyos magpasawalang hanggan. Ang liturhiya ng salita ng Diyos, magsiupo po ang lahat at taimtim nating pakinggan ang mga pagbasa. Ang unang pagbasa ay mula sa aklat ni Propeta Oseas, Kabanata 2, mga talata 16 hanggang 17, at ipinagpapatuloy sa mga talata 21 hanggang 22. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Masdan mo, dadaling ko siya sa ilang, kakausapin ng buong giliw, at tutugon naman siya tulad noong panahon ng kanyang kabataan, nang siya'y kunin ko sa lupain ng Ehipto. Ako ang magiging esposo mo sa buklod ng katarungan at katuwiran, ng kagandahang loob at kaawaan. Ako ang magiging esposo mo ng may katapatan, at kikilanlin mo ang Panginoon. Ang salita ng Diyos. Narito si Kristong mahal, magdiwang sa kaniyang kasal. Narito si Kristong mahal, magdiwang sa kaniyang kasal. O kabiyak nito ari, ang payo ko ay ulinigin. Ang lahat mong mga anak at ang madla ay limutin sa taglay mong kagandahan. Ang hari ay paibigin, siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin.
Pagmasdan mo tanong ganda, sinulit na ginto-ginto ang damit niya. Sa makulay niyang damit, ang hari ay pinapunta. Harap sa kanyang hari, mga abay ay kasama. Sama-samang masasaya, ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darabi ang inyong supli sa daigdig maaari. Kapalit ng ninuno mo sa sinusundang mga lahi. Narito si Kristong mahal, magdiwang sa kanyang kasal. Magdiwang sa kanyang kasal. Ang ikalawang pagbasa ay mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 4, mga talata 6 hanggang 10, at ipinagpapatuloy sa mga talata 16 hanggang 18. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang Diyos na nagsabing, mula sa karimlan ay sisilang ang liwanag, ay siya ring nagbigay liwanag sa aming mga isip upang makilala ang kadakilaan ng Diyos na nahahayag sa mukha ni Kristo. Ngunit kaming pinagkalooban ng kanyang kayamanang espiritual na ito ay hamak, kung baga sa sisidlan ay palayok lamang, upang ipakilalang ang di malirip na kapangyarihan ay sa Diyos at hindi amin. Ginigipit kami sa kabi-kabila, ngunit di nagagapi. Kung minsay nag-aalinlangan kami, ngunit di nawawalan ng pag-asa. Pinag-uusig kami, ngunit di nawawalan ng kaibigan. Naibubuwal, ngunit di tuluyang nailulugmok. Lagi kong taglay sa aking katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa pamamagitan ng katawan ko'y mahayag ang kanyang buhay. Kaya't hindi ako pinanghihinaan ng loob. Bagamat humihina ang aking katawang lupa, patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. Ang bahagya at panandaliang kapighatiang dinaranas ko ngayon ay magbubunga ng kaligayahang walang hanggan at walang katulad. Kaya't ang paningin namin ay nakapako sa bagay na di nakikita, hindi sa nakikita. Sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita, ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ang salita ng Diyos.
ay ayon kay San Juan, Kabanata 15, mga talata 4 hanggang 10. Magsidayo po ang lahat bilang pagbibigay galang sa mabuting balita. Halina, o esposa ni Kristo, tanggapin mo ang putong na inihanda sa iyo ng Panginoon magpakailanman. Sumainyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapangalaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang namumunga, upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinasabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo gaya ng sanga. Ang gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung mananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita ko, hingin ninyo ang inyong maibigan at ipagkakaloob sa inyo. Napararangalan ng Ama kung gayoy namumunga ng sagana at sa gayoy napatutunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Magsiupo po ang lahat at taimtim nating pakinggan ang homilya. Sa at ginagalang ng mga kapatid na pari ng Diocese ng
ng paring katiwala sa Bikaria, Father Joji Manggi, sa aking mga kapatid na pari sa Orden Franciscano, mula sa First Order, ang mga OFM, kasama si Reb, ang bumasa po ng ating gospel, sa atin pong minamahal na komunidad ng Santa Clara sa pangunguna ng kanilang abadesa, Mother Noni, natatanging pagbati po ng Happy Fiesta sa inyong lahat. Dumami po sana tayo, dumami sana kayo dyan sa loob. Yun po naman pwedeng magmungha pa dyan. Magmungha na po kayo. Parang awa nyo na kay Mother Noni. May kasama din po tayong kapatid na pari mula sa Gasan na ngayon ay naglilingkod sa Diocese ng Roma at nagtatrabaho sa Roman Rota, si Father Ding Semilia, nandito po sa gawing kanan ko. Sa lahat po ng mga relihiyoso at relihiyosang naririto, sa mga kapatid na OFS na laiko, sa lahat po ng mga deboto sa loob at labas ng ating simbahan, isang maligayang piyesta po sa inyong lahat. Maligayang piyesta din po, Father. Sinasama ko rin ang aking pagbati siyempre sa mga opisyalis ng ating pamahalaan. May nakita po akong bukal, si Bukal Merce, at ang kanyang mga kasama marahil, gayon din sa mga opisyalis po siguro ng ating bayan, barangay at ng ating iba't ibang bayan sa ating kapuluan. Sa ating isla. Masyadong malawak yung kapuluan, archipelago na yun. Malay ko naman, baka meron nga po, Ipinagdiriwang po natin ngayon ang kapistahan ng isang babaeng banal na nag-alay ng kanyang buong buhay sa Diyos, ang mahal na inang Santa Clara ng Assisi. Isang babaeng tahimik, payak, ngunit may apoy ng pananampalataya na hindi kayang patayin ng anumang pagsubok sa buhay. Sa kanyang buhay ay nakita natin ang tunay na bunga ng pananatili kay Kristo na siyang puno ng ubas na siyang tinutukoy sa ating ebanghelyo. Saglit po nating tingnan ang mahalagang ugnayan ng sanga at ng puno ng ubas. At tingnan natin ito sa konteksto ng buhay ni Santa Clara at nating lahat ng mga Kristiyano. Narinig po natin na sinabi sa ebanghelyo, Panginoon na siya ang tunay na puno ng ubas, ang mga sanga. Sinabi rin niya na siya ay mananatili sa sinumang mananatili sa Kanya. Hindi lamang po yun, ang sinumang manatili sa Kanya ay sinasabi niyang mamumuhay at mamumunga ng sagana. Mga kapatid, ito ang paanyaya ng Panginoon sa bawat isa sa atin, ang manatili sa Kanya. Ang inang Santa Clara ay isang malinaw na halimbawa ng ganitong pananatili. Iniwan niya ang marangyang buhay at sinunod niya si Jesus sa landas ng kahirapan, katahimikan, pananalangin at mga sakripisyo. Bilang isang sanga na nakabit sa puno ng ubas, siya ay nanatiling buhay sa Panginoon at para sa Panginoon. At hindi lamang yun, siya ay namunga ng kabutihan at kabanalan ng pananampalataya at pagkakawang gawa. Yan ang mangyayari sa isang sangang nakakabit sa puno, namumunga at nabubuhay kay Kristo. Ayon din sa ating tema, inaanyayahan tayong pagnilayan ang buhay ni Santa Clara na nagpupuri sa Diyos kasama ang lahat ng nilikha. Yan po ang nakasulat sa tema sa gawing itaas sa kanang bahagi ng ating dingding. Nagpupuri sa Diyos kasama ang lahat ng nilikha. Ang inang Santa Clara kasama ng amang San Francisco ay may malalim na pagmamahal sa kalikasan. Sa kanila,
Hindi hiwalay ang sangnilikha sa pananampalataya. Hindi po pwedeng hiwalay sa buhay natin yan. Sapagkat sila'y bahagi ng ating buhay at tayo rin naman ay bahagi ng sangnilikha. Ang hangin, araw, hayop, halaman, lahat ng ito ay mga biyayang nagbibigay puri sa Diyos. May kasabihan nga po na ang halaman ay nagbibigay puri sa Diyos sa pagiging tunay na halaman. Ang mga hayop ay nagpupuri sa Diyos sa magitan ng pagiging mga tunay na hayop. At ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos sa pagiging ganap na tao sa pamamagitan ng malalim na pakikipag-ugnay sa Diyos. Ang buhay ni Santa Clara at San Francisco ay nagpapatunay na ang pagpupuri sa Diyos ay hindi lamang sa salita, mga kapatid, kundi sa pakikiisa sa lahat ng sangnilikha. Ang inang Santa Clara ay salamin na kababanaagan ng liwanag ni Kristo. Salamin. Sigurado kung bago kayo pumunta dito, kayo ay nagsalamin muna. Although mas high-tech na ngayon, maganda ng manalamin sa cellphone. Selfie lang yan. At makikita ninyo doon pag in-enlarge, pati na ang inyong mga tabingi na lipstick at gayon din ang mga tagihawat na tinabunan ng foundation. High-tech na, no? Salamin. Tulad niya ay isang sanga na patuloy na namumunga ng kabutihan sa kanyang pakikiisa sa lumikha at sa kaniyang nilikha. Tunay, mga kapatid, tayong mga mananampalataya ni Kristo ay tinatawagan ding mamunga tulad ng inang si Santa Clara. Minamahal ko, mga kapatid, usisain po natin ang ating mga sarili at tanungin po natin paminsan-minsan kung tayo bagay tulad ng mga sanga na nakakabit pa sa puno ng ubas na walang iba kundi si Kristo. Yan yung tinatawag nating grounding. Yung tinatawag nating bahagi ng linkages. Yan ang bahagi, kung sa mga sociological terms natin, ng pakikipag-ugnayan, pakikipagtalamitam, pakikipagkapwa-tao. Usisain po natin, kita kaya sa mga oras na ito ay tulad ng sangang nakakapit ng mahigpit sa ating Panginoon, tulad ng ating minamahal at pinagdiriwang na patrona ngayon, ang inang Santa Clara. At kung tayo'y tunay na nakakabit sa puno natin na si Kristo, magkakaroon tayo ng mga sumusunod na bunga. Tingnan po ninyo, ha, sana nasa atin ito. Sapagkat ito yung ilan sa mga palatandaan, ilan laang po naman, sa mga palatandaan na tayo'y tunay pang nakakabit kay Kristo, ang ating puno. Una, mapayapang puso. Mapayapa pa ba ang inyong mga puso? O natitigatig, naliligalig, nangangamba, maraming agam-agam? Balik muna sa puno para magkaroon ng kapayapaan. At kung tayo kaugnay pa rin ng ating puno, patuloy tayong uunlad at lalalim ang ating buhay panalangin, sapagkat patuloy tayong aayudahan at tutulungan ng kanyang biyaya. Ikatlo, mayroon tayong pagmamahal sa kapwa, sapagkat dumadaloy mula sa ating punong si Kristo ang habag at pagmamahal sa mga kapatid nating nangangailangan. May pagmamahal sa kapwa. Ang isa pang pangitain at palatandaan na tayo'y nakakabit pa sa puno ay ang masayang disposisyon sa pagkakaroon ng simpleng buhay. Masaya ba kayo na kayo ay simple lamang? Simple lang ang inyong sasakyan, no? Simple ang sasakyan, naka-Fortuner kayo dyan, naka-BMW kayo dyan. Jokingly aside, mga kapatid, yung mga naka-tricycle lang, napaka-edifying po nung mga medyo may kaya sa buhay, pero look at them.
naka-tricycle pagpupunta dito. At paglabas ng tricycle, kita mo hindi naman nakasimangot, nakangiti pa rin. Very inspiring ang ganitong mga tao. Masaya sa simpleng pamumuhay. Kumusta naman ang inyong hapagkainan? No? Marami pong simpleng pagkain ay masustansya pa kaysa doon sa mga mahal na kuminsan ay hindi naman tunay na healthy food. Simpleng buhay. Ito sa mga boto ng mga pari sa buhay ng Francisco at ni Inang Santa Clara ang karukaan. Kaya naman, naalala ko po nung ako'y nag-profess bilang OFS, sa humiliya ng Obispong Juni Maralit ay tinanong niya, Father, kaya mo pa ba ang ikatlong vow? May dalawa ka na. Ito pa, may ikatlo. Poverty. Sabi ko, akala ko po'y matagal na yung poverty na yan. Sa Marinduque po naman ay simple lamang ang buhay, di ba? Simple, pero masaya naman ang mga pari. Di ba kita po naman ninyo kung gaano kasaya ang mga pari sa simpleng pamumuhay? Sa iba't ibang paraan. Alam ninyo, yan ang sekreto ng kasiyahan, ang mabuhay ng simple at payak sa araw-araw na pamumuhay. At isa pang katangian ng isang taong nakaugnay pa rin sa puno ay ang kumikilala sa kalikasan bilang bahagi ng buhay kabanalan. Nako, marami tayong dokumento dyan na nagtatalakay ng kabanalan ng pagkipag-ugnayan sa kalikasan na dapat alagaan. May nakikita kayo dyan na mga slogan, ipinamamana ang lupa, ipinamamana, hindi ipinamimina. At may ilan pang mga slogan, tanda ng kalikasan. Sino po ba ang mawawa pag nasira yan? Eh di baka kita rin. Yan. Isang kabanalan, ipinakita at ni Santa Clara sa kanilang buhay. Hinay ng puno po natin na hindi kailanman sapat ang sabihin tayo mga Kristiyano Katoliko. Sa halip, nakikita sa ating buhay Kristiyano. Ano po? Kapag nakita mong matulungin sa kapwa, maunawain, marunong makinig sa kapwa, marunong umunawa, sabihin mo, ay Kristiyano talaga ito. Na kapag nagpautang, hindi na inasingil. Nakatawa sila. O, Kristiyano yon. Pag nagpautang kayo, hindi na kayo maningil. Joke po yan, joke. At kung kayo naman nangutang, Kristiyano, di na kayo magbayad. Mga kapatid, simple lang po naman ang uulitin kong mensahe. Huwag tayong humiwalay sa puno ng ubas na si Kristo, ang ating Panginoon. Patuloy tayong kumapit. May pagsubok ba kayo sa buhay? May karamdaman ba kayo? May hinihingi ba kayo sa Panginoon? May intention ba kayo dito? Kapit lang. Huwag bibitaw. Ang lahat ng problema ay may solusyon. Tanungin niyo sa Diyos kung papaano at tumingi kayo ng biyaya sa tulong ng panalangin ni Santa Clara at ni Amang San Francisco. Kapit lang po tayo. Huwag tayong bibitaw. Paano tayo mabubuhay? Paano tayo mamumunga tulad ng sanga kung nakabitaw tayo sa puno? Sa pamagitan nawa ng panalangin ni Santa Clara, sa pamagitan ng panalangin ni Amang Francisco, ay makita natin ang buhay na malapit at nakakapit sa Diyos ay buhay na makahulugan at kapaki-pakinabang. Muli, maligayang pista po sa inyong lahat. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, ang isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat,
Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo. Pinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Pinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may katlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli na nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Nagpapasalamat sa Diyos para sa biyaya ng ating banal na Inang Santa Clara. Tinataas natin ang ating mga hangarin at panalangin sa Diyos Ama habang binabanggit natin sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Clara. Panginoon, pakinggan mo kami. Sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Clara, Panginoon, pakinggan mo kami. Nawa ang simbahan sa ilalim ng pamumuno ni Papa Leo XIV at ng mga obispo ay maipakita ang diwa ng pagsasama-sama, pinauunlad ang dialogo, pakikinig at pakikipagtulungan para sa lahat at niyayakap ang pagkakaiba-iba ng mga tinig at magkakaisang nagtutulungan sa pagpapahayag ng pag-ibig. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Clara, Panginoon, pakinggan mo kami. Nawa ang mga pinuno ng mga bansa ay magabayan ng mapagkawanggawang espiritu habang sila ay humaharap sa mga hamon ng ating panahon. Pagkalooban ng karunungan upang kumilos patungo sa kapayapaan, katarungan at ang pangangalaga ng kapaligiran na nagpapaunlad ng pamayanan na nakaugat sa pag-ibig. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Clara, Panginoon, pakinggan mo kami. Naway laging magkaroon ng panibagong kamalayan ng paghanga at pasasalamat para sa kagandahan ng kalikasan. At nawa ang bawat nilalang ay nagpapaalala sa lahat ng tao ng kadakilaan ng Diyos at masigla siyang purihin at nagsusumikap para sa ipagkakaisa ng ating ugnayan sa lahat ng mga nilalang. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Clara, Panginoon, pakinggan mo kami. Na tayong lahat na may mapagpakumbabang puso ay lumalapit sa Panginoon at humihingi ng habag para sa mga kapuspalad. Sa ating paglalakbay na pagsasama-sama, tayo naway makinig ng mas malalim sa kanilang mga paghihirap at manindigan bilang pakikiisa sa mga nangangailangan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Clara, Panginoon, pakinggan mo kami. Naway magpunyagi ang lahat ng mga mambabatas na patuloy na pahalagahan at ipagtanggol ang buhay at pamilya laban sa mga nagsusulong ng death penalty, abortion, diborsyo at iba pang kultura ng kamatayan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Clara, Panginoon, pakinggan mo kami. Naway maisabatas na sa ating lalawigan ang pagbabawal sa anumang uri ng pagmimina at naway gabayan ng banal na espiritu ang lahat ng nanunungkulan sa ating lalawigan at bawat mamamayan upang magkaisa sa pagsasaayos at pagpapaunlad ng ating pamayanan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Clara, Panginoon, pakinggan mo kami. Naway magkaroon ng kapayapaan at pagkakaisa sa buong mundo, lalo tigit sa ating bansa at sa mga bansang may nagkaganap na alitan, at para sa kaaya-ayang panahon at kaligtasan ng lahat ng manlalakbay. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Clara, Panginoon, pakinggan mo kami. Naway pagkalooban ng mabuting kalusugan, katuparan sa kanilang mga intensyon, at katiyagaang walang hanggan sa kanilang bukasyon, ang ating mahal na Santo Papa Leo XIV, ang lahat ng mga obispo, mga pari, relihiyoso, misyonero, diakono at mga seminarista,
lalo't higit sa ating diocese at sa buong Orden Franciscana, at masaganang pagpapala ng poong may kapal para sa lahat ng mga nagpamisa sa araw na ito, sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan at anibersaryo, para sa mga humihiling ng ating mga panalangin, ng ating mga pamilya, kamag-anak, kaibigan, sa mga tagapagtuguyod ng aming komunidad, at para sa natatanging intensyon ng ating tagapamuno na si Reverendo Padre Elino Esplana, kasama ang mga kaparian ng ating diocese at ang aming mga kapatid na paring Franciscano. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Clara, Panginoon, pakinggan mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, ay itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating mga panalangin. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Clara, Panginoon, pakinggan mo kami. Naway pagkalooban ng kapayapaang walang hanggan, ang mga kaluluwang ipinagdarasal natin sa mesang ito, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng panalangin ni Santa Clara, Panginoon, pakinggan mo kami. Diyos ng lahat ng nilalang, pinagmumula ng kagandahan at kamanghaan. Nawa ang aming mga buhay ay maging patotoo sa iyong kalwalhatian, habang kami ay nagsisikap na maging mabuting mga katiwala ng mundo at maipakita ang iyong pag-ibig sa lahat ng aming pakikipag-ugnayan. Lahat ng papuri ay sa iyo, O Panginoon, sa lahat ng nilalang, magpakailanman. Amen. Ang liturhiya ng banal na Eukaristiya, magsiupo po ang lahat. Sama-sama po tayong umawit habang inihahanda ang mga alay. Ang ating pong operer sa umagang ito ay sina Mr. Rolando C. and Ms. Regina Reforma. Diyos, iyong tanggapin.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. O Panginoon, tanggapin mo ang aming inihahandog tanda ng mapagpakumbabang paglilingkod. Ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Clara, pakundangan nitong ganap na paghain. Pagalabin mo po kami sa malugod at banal na pag-ibig sa pagharap namin sa iyo, sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Sumainyo ang Panginoon. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Ama naming mga pangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kamanghamangang pinag-alab mo ang iyong lingkod na si Santa Clara upang sumunod gaya ni San Francisco sa mga yapak ng iyong anak. At sa kanya siya ay iyong pinagkaisa sa pamamagitan ng magpakailanmang katapatan at pag-ibig. Itinampok mo siya sa taluktok ng makalangit na kaganapan sa pamamagitan ng pinakabang karukan. Inirang mo siyang maging ina ng di mabilang na mga biren. Sa pamamagitan niya ang koro ng mga anghel at lahat ng makalangit na hukbo, pinupuri at sinasambang iyong kalwalatian. Nawa ang amin at ang kanilang tinig ay magkaisang himig
sa walang humpay na pag-awit sa iyong kadakilaan. Kapuong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Kinadakila ng lahat ang naparito mong anak, na siya nagmulat sa bulag, sa pilay nagpalakad, at nagbirakay sa lahat. Magsilahod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa magitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisa ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagmuni natin ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami Diyos mong tunay. O Jesus, sa iyong namin, ikasugarin ka lang, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami inyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leo na aming Papa, ng lahat ng mga obispo at ng tanang kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga bumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni Amang San Francisco,
inang Santa Clara at ng lahat ng mga banal na namuhay sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, naming Panginoong Yesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos amang mga pangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Magsitayo na po ang lahat. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Sumasalangit ka, samahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa inyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumayin niyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you.
ang lahat at ihanda ang sarili sa pakikinabang. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Makaupo po tayo at umawit sa pakikinabang.
Magsitayo po ang lahat para sa panalangin pagkapakinabang. Manalangin tayo. O Panginoon, ang aming pagkinabang ay magpabago nawa ng aming katatagan at lakas. Manatili nawa kaming malapit sa iyo gaya ni Santa Clara sa pagtanggap namin sa aming buhay ang pakikibahagi sa pagkapakasakit ni Jesucristo na siyang nabubuhay at nag-aari kasama mo magpasawalang hanggan. Iyuko po natin ang ating mga ulo at aawitan po tayo ng mongha ang bendisyon ng Inang Santa Clara. Taos puso po nagpapasalamat ng aming komunidad sa presensya ng mga mahal nating kaparian ng ating diocese, sa pangunguna ng ating diocesan administrator, si Reverend Father Elino Esplana OFS. Kasama din po ang mga mahal nating kapatid na Franciscans, gayon din po si Reverend Father Ding Emilia, at sa inyo pong lahat na naririto ngayon, muli po ang aming pasasalamat. Mahal po namin kayo lahat. Thank you po. Kayo, ang
Sumainyo ang Panginoon. Pagpalain kayo ng mga pangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Tapos na ang misa, taglayin ninyo sa inyong pag-uwi at manatili sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Awitin po natin ang pangwakas na awit. Samahan po ninyo kami sa ating sayaw panalangin para sa dakilang kapiyastahan po na ito ng ating patron na si Inang Santa Clara. Ang bawat galaw po ng paa at kamay ay patungkol sa atin pong pananampalataya sa ating dakilang lumikha sa pamamagitan ng atin pong patron. Ang una po ang pagtaas ng hindalaki sa tapat ng puso. Pangalawa ay ang hayon na tanda ng ating panalangin na tayo ay pagkakalooban ng lahat ng ating panalangin sa Kanya. Lalo't higit po ang sinasamahan po namin para sa kanilang fertility wish. Gayon din po ang lateral na posisyon ay nangangahulugan ng kailangan po natin ng tulong panalangin kaya't magkaisa po tayo sa pagsayaw. Ang hawak kamay naman po ang pagkakaisa ng magpartner para sa adhikain. Kaya po, samahan nyo kami para sa iba pang kahilingan, lalo't higit para sa pagkakaisa, kapayapaan ng sandaigdigan.